Malaking kinakaharap na problema ngayon ng pamalaan ang kawalan ng maayos na matutulugan at malinis na mainom na tubig ng mga residente na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Natatakot pa silang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa magkakasunod at malalakas pa ring aftershocks. At sa harap nito, itinigil na muna ang search and rescue operation ng otoridad para tutukan ang relief operation at rehabilitation na rin sa mga sinalanta ng lindol. Mula sa Cebu, kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, maayong gabi. Unsa may mga panghitabo diha? Alex, marami pa rin sa mga kababayan natin dito, partikular dito sa bayan ng Bugo o dito sa lungsod ng Bugo, ang nagpapalipas pa rin na magdamag sa mga kalsada dahil nga sa takot na bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa nagpapatuloy na malalakas na mga aftershock. Kaninang umaga, personal na nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tindi ng pinsala ng 6.9 magnitude na lindol. Bago pa man dumating sa lungsod ng Bugo, bakas na ang pinsalang iniwan ng 6.9 magnitude na lindol. Sa bayan ng Sogod, natapyas ang bahaging ito ng bundok na dumagan sa mga nakaparadang sasakyan at ilang ari-arian, kasamang natabunan ng naglalakihang bato, ang bilyaran at mga alagang hayop ni Mary Rose na pinagkukunan daw nila ng kabuhayan. Mabuti na lang, sarado na sila nang mangyari ang pagyanig. 8 PM po nag-close kami. Naswertihan po. Kung meron naglalaro, hindi po namin kaya. Okay na lang yung mga yung mga sasakyan, at least wala pong tao na nadadamay. Ang ilang residente naman, nagtayo ng tent at temporary shelter sa tabing kalsada. Kasama na rito ang pamilya ng 68 anyos na si Nanay Virginia, na maswerteng nakaligtas, bagaman nagtamo ng sugat. Isip ko baka mabagsakan ako nga, gumapang ako doon. Pag abot ko doon, tapos ko gumapang, bumagsak na yan. At saka yan, kung hindi ako nakagapang, baka patay na ako kasi dyan ang ulo ko. Ito, tulungan kami na mahirap na wala na kami bahay. Biyuda na kasi ako. Saka matanda na rin. Tulad ko sana, hindi na kasi ako makapagtatayo ng kasi wala po akong trabaho. Mga anak ko, may mga pamilya na rin, hindi naman kami masyadong... Ang ilang residente naman, pinili raw munang magpalipas ng gabi sa labas dahil sa nararanasang malalakas na mga aftershock. Na hindi ako muna babalik sa kanya-kanya po namin na tahanan. Malalakas pa ho yung aftershock po eh. Hindi po tsaka every hour or minutes lang po talaga hong nagsishake po siya ng Kaninang umaga, bumisita sa Bugo City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Una niyang pinuntahan ang housing project sa Barangay Balumbato, kung saan 8 ang namatay matapos madaganan ng mga gumuhong bahay. May ilang residente naman ang nakaligtas at dinala sa pagamutan. Ang isang babae buntis ko, tabang. Yung iba dito, tabang. Wala ko magawa kasi pag ganon ko sa minto, mabigat Mabigat yung saminto. Hindi kaya. Kwento ng mga residente pagkatapos ng lindol, ilan sa mga residente na naipit dito sa ilalim ng mga gumuhong pader ang narinig pa nila na humihingi ng tulong. Sinubukan daw nilang pagtulong-tulungang buhatin itong mga gumuhong pader, pero dahil sa bigat, hindi nila nagawang matulungan yung kanilang mga kapitbahay. At pagkatapos ng magkakasunod na mga aftershock, tuluyan ang naipit sa ilalim yung mga biktima. Ang mga residente sa nasabing housing project, mga biktima daw ng bagyong Yolanda noong 2013. Kaya hindi alam ng mga residente kung saan sila pupunta. Ang mga natira kasing bahay, hindi na rin daw nila pwedeng balikan. Tapos ito po yung binigay sa amin na relocation site po. Kasi lahat po ng bahay po namin doon, talaga sira din po eh.
Kaya dito na kami pinatira pagkatapos. Nangako naman ang Pangulo na pagkakalooban ng tulong pinansyal ang mga biktima na nawalan ng tahanan. Lalong-lalo na yung mga nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance at least sa umpisa. Kung kailangan pa nila, baka maulit, titignan natin kung paano na ang takbo ng ating recovery. Binisita rin ni PBBM ang Provincial Hospital na napuno ng pasyente matapos ang lindol. Sa datos ng Cebu Provincial Government, umabot na sa 73 ang nasawi, habang 366 naman ang nasugatan. Pinakamarami pa rin ang namatay mula sa bayan ng Bugo na sinundan ng San Remigio at bayan ng Medellin. Ayon sa Pangulo, magbibigay siya ng 20 milyong piso sa lahat ng DOH hospital sa lalawigan ng Cebu, habang tigli 5 milyong piso naman para sa mga provincial hospital mula sa Office of the President. Bibigyan niya rin ng 50 million pesos ang Cebu Provincial Government at tig 20 million pesos naman sa Bugo City, Sogod at sa bayan ng San Remigio, habang tig 10 milyong piso sa iba pang mga bayan. Bukod pa daw yan sa tulong na magmumula sa Local Government Support Fund ng DBM. 150 million for the province, 75 million for the other town. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang. Pag-alis, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all. Ayon sa Office of the Civil Defense, tapos na ang search and rescue operation, kaya nakatuon na ang kanilang pansin sa relief at rehabilitation phase. Kasama sa pinatututukan ng Pangulo ang pagsasaayos ng supply ng kuryente, tubig at ang tuloy-tuloy na paghahatid ng pagkain sa mga apektadong residente. I'd like to assure everybody na hindi tayo, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga naging biktima. Minamadali na lang natin ang kanilang magiging kung saan sila para naman may masilungan sila dito at hindi sila na dahil marami naman natatapot na bumalik sa building. So gusto nila dito sila sa labas. Alex, inatasan ni Pangulong Marcos itong mga local government officials na maghanap ng mga open spaces kung saan pwedeng itayo itong mga tent na ginamit daw noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic at doon muna pansamantalang tutuloy yung mga apektado nitong paglindol. Alex. Okay, Mar, tama ba yung pandinig ko? 10,000 ang ibibigay sa bawat pamilya na biktima ng lindol. Paano nila parang yes, Alex, hindi kaya? Oo. Alex, initially 10,000 piso daw ibibigay ng pamahalaan doon sa mga kababayan natin na nasira yung kanilang mga bahay. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi daw yan natatapos dyan. No? Maaari na may mga kasunod pang tulong na ipagkakaloob sa kanila habang nagpapatuloy itong rehabilitation phase ng pamahalaan. Ang nais lang kasi ngayon ng Pangulo ay masiguro na may pagkakaloob yung mga pangunahing pangailangan ng mga kababayan natin dito sa Cebu. Kasama na dyan yung pagkain, yung inuming tubig at yung kanilang mga temporary shelter, no? At yung long time plan ng gobyerno para sa kanila ay kasabayan na pinag-uusapan na ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Alex. Okay. Mar, with regards dun sa ipinatitigil muna ang search and rescue operation, so ibig sabihin, meron pang inaasahan ng lokal na pamahalaan dyan na may mga nakaligtas pa. Tama ba? Alex, totally itinigil na, no, dahil wala na mga biktima ang napaulat ngayon na mga nawawala o hinahanap dahil natapos na daw yung huling rescue operation kahapon doon yan sa housing project dyan sa Pulang Bato
sa Bogo City kung saan nga 8 yung namatay. Pinakahuling nakuha dyan sa mga gumuho na yan ay yung isang buntis na babae na madaling araw na nung makuha sa tulong ng mga heavy equipment, pero sa kasamaang palad ay patay na, wala nang buhay nung makuha yung katawan nitong biktima. Alex. Pero Mar, ang pagtigil ng pamalaan sa search and rescue operations ay bata yan dahil wala ng pamilyang lumalapit sa gobyerno na sinasabing may nawawala silang kaanak. Tama ba? Tama ka, Alex. All accounted yung mga biktima nitong lindol dito, no? Actually, bumuhos dito yung iba't ibang mga search and rescue teams mula sa iba't ibang lugar at mga karatig rehiyon. Pero kanina, mga naka-standby na lang sila dahil wala nang hahanapin doon sa mga gumuho at lahat ay nakuha na. At sa huling bilang na huling datos ng provincial government ay nasa 73 yung mga naitalang namatay, habang 366 naman ang nasugatan dito sa nangyaring lindol. Alex. Mar, sa iyong pag-iikot kanina dyan sa Bogo City at sa ilang pang mga lugar sa Cebu Province, kung sakali mang may mga busilak ang puso na gustong tumulong dyan sa ating mga kababayan, sila ba'y magkakaroon ba ng access going there? Kumusta ang lagay ng mga kalsada? Well, sa ngayon, Alex, maayos na, no? Mula sa Cebu City hanggang dito sa Bogo City, mahigit 2 oras yung biyahe at sa ngayon, maayos na yung sitwasyon ng mga kalsada. Yung mga bitak, nagawa na ng paraan niya ng DPWH na patag na kahit papano, no? Yun doon naman sa bayan ng Sogod kung saan nahati itong parte ng bundok, na clearing na rin yan, na itabi yung mga debris sa kalsada. Kaya yung magkasalubungang kalsada ay parehong nadadaanan na ng mga sasakyan. Kung may mga kababayan tayo na nais magpatid ng tulong dito, maaari nilang idiretso yan sa provincial government o di kaya doon sa mismong mga municipality na mga apektadong bayan, dahil doon nila isinasagawa yung pagre-repack nitong mga relief goods, no, para doon sa ating mga kababayan na apektado nitong lindol. Habang papunta ka naman dito sa mga bayan na naapektuhan ng lindol, may pailan-ilan ng mga residente ngayon ang nandun sa kalsada at umaapila ng tulong sa mga dumaraang motorista. Alex. At Mar, dahil nga sila ay pansamantalang nakatira sa ilang mga tents at ang ilan nasa gilid ng kalsada, ang kanilang mga pangunahin ba mga request, kung maaari siguro mga kumot, no, para hindi sila lamigin kapag tuwing gabi, Mar? Totoo yan, Alex. Bukod sa inumin at mga pagkain, syempre, yung mga panlaban sa lamig. Dahil mahirap ngayon, 2 gabi na sila at pangatlong gabi na nila ngayon na mag-stay doon sa mga temporary shelter na inilagay nila doon sa tabing kalsada. At bukod sa mga residente na yan na nagtatayo ng tent sa tabing kalsada, meron rin naman ako nakita kanina, no, na may mga magkakasamang mga residente na naghahanap na rin sila ng mga open spaces malayo sa kalsada at doon sila nagtatayo ng kanilang mga temporary shelter dahil nga sa takot pa rin nila na bumalik sa kanilang mga bahay. Alex. Oo, siguro panghuli, Mar, yung pinag-uusapan na housing project ng pamahalaan dyan sa lugar na yan, meron bang kautusan na dapat silipin, tingnan kung sapat o tama ba ang kondisyon ng mga bahay na yan bago nangyari ang lindol? Alex, lilinawin lang natin, no, itong particular na housing project na ito kung saan may mga nagibang bahay. Ito ay isang private housing project. At kausap ko nga kanina yung mga residente, ang sabi nila wala naman silang masisi, no. Actually, yung pribadong kumpanya na yan ay nagmabuting loob daw sa kanila matapos silang maapektuhan noon ng bagyong Yolanda. At nitong mangyari yung lindol na hindi naman nila inaasahan ay ngayon nawalan din uli sila ng bahay at hindi nila alam ngayon kung saan sila planong dalhin ng gobyerno, kung bibigyan ba sila ng panibagong relocation site o itong pribadong kumpanya ay magkakaroon ng effort na muling isaayos itong mga nasirang bahay. Kung titingnan mo, Alex, yung mga pagkakagawa ng bahay, actually kung bagyo
malalakas na ulan ang pag-uusapan. Halos hindi raw talaga iniinda ng bahay dahil kung mapapansin mo, slab yung bubong. Hindi karaniwang mga yero ang nakalagay. Talagang pinaghandaan ng bagyo, pero ang hindi na paghandaan ay yung tibay ng pundasyon. Kaya nung tumama itong malakas na lindol, sabay-sabay yung 10 bahay o 10 unit magkakasabay na natumba at naipit pa yung mga nakatirang residente. Alex. Okay, dagang salamat Mar Gabriel, live dyan po sa Bogo City sa Cebu Province. Amping mo diya kanunay, ug ingat kayo ha, Mar. Dagang salamat.